Yo mga kuys, so this automation is for creating proposals automatically right after your discovery call. So kung gumagamit ka na ng Phantom, then obviously ginagawa mo, kinakopy mo siguro yung transcript papunta sa ChatGPT or Claude manually para mag-create ng proposal, no? Where in this case, hindi mo nagagawin yon kasi nga after your discovery call, mag-send na yung transcript dito and it will turn the transcript to a proposal, no? So, check muna natin, no, kung paano gumagana tong workflow na to. So, right after the discovery call, we're going to use Phantom here. Yan, yung Phantom. After nung call, mapupunta siya dito. Yan, ito yon. Ito yung sample na payload na sinend ng Phantom. Then, kukuha siya ng lead info dito sa spreadsheet na to. So kasi ayun yung gagamitin natin for the actual proposal, like yung mga company details or yung person details. And then check niya kung sales call or closing call. So kasi mangyayari dito mga quiz, pagka sales call, obviously first time lang kayong magko-call, so that's discovery call. Whereas pagka second time na kayo nag-call, so that is probably closing call or follow-up call. So hindi nyo na kailangan kasi mag-create ng proposal pagka closing call na siya. So it will just update the spreadsheet and then it will clean up the Phantom data. So kung ano na yung kailangan niya, yun lang yung ipaprocess niya dito sa ating next step. And then meron tayong agent dito which is information extractor. So that we will get the proposal title, proposal description, and all that, no? So, ayan. Tapos, kakopy niya yung template. Then, ito na yung actual na proposal. Bale, ito yan. Ayan yung template na gagamitin natin. So, after mag-run ng workflow, bale, magkakaroon ka ng file na duplicated nito. So, magkakaroon na yan ng mga values from your discovery call transcript. Then, isasend yung file sa'yo via email para ma-manual review mo siya, no? So, syempre, hindi natin pwedeng iasa pa rin sa AI lahat. So, kung meron kang mga changes na kailangan gawin or mga minimal additions dun sa proposal, pwede, no, bago mo siya masend. So that will send via email itong Gmail na na to, na node for your review, and then it will update the spreadsheet row. So, it will just record the booking ID, no, from Phantom. So, ayan. So, that's it for the proposal generation workflow. And by the way, bago mangyari tong workflow na to, so, meron pang additional na workflow dito na isa-save yung mga leads nyo or nag-book doon sa calendar nyo papunta dito sa spreadsheet na to, no. So, gumawa lang tayo ng simple na workflow so that meron ka lang isang window or place para makita mo yung mga clients mo na for discovery call. And we are going to use cal.com for this. So, ayan, ito yon yung cal.com. Then, check niya kung anong klaseng booking type. So, if it's booking created, booking reschedule, or booking canceled, no? So, kada route, syempre, meron siyang gagawin. Syempre, kung newly created, add niya dun sa spreadsheet. So, kapag booking rescheduled, i-update niya lang yung lead na yun na this is for booking rescheduled. So, ayan yung mga fields. So, mamaya titignan natin isa-isa yan. And then, syempre, pagka cancel, edi canceled. So, check muna natin yung mga templates natin. So, ito yung pinaka-spreadsheet mo for your clients list for discovery call. So, nandyan yung booking ID. So, ginamit ko yung sa cal.com, no? So, auto-generated naman siya ng cal.com. Tapos, yan, full name, company name, industry, email, and other basic details, no? Tapos, itong mga to, like itong meeting canceled, meeting rescheduled, mag-update yan. Depende na lang kung pina-cancel or pina-resched na nung client doon sa cal.com na link. Kasi pagka nag-book sila, meron silang marireceive na link. Tapos merong nakalagay doon, rescheduled meeting or canceled meeting. So, syempre, pagka rescheduled meeting, mag-check to, itong checkbox na to, tapos ilalagay yung reason dito. Same with canceled, no? So, ang kailangan mo na lang gawin dito manually is tong proposal sent. Yung syempre, kung tapos mo na i-review, i-send mo. Syempre, pag send na, i-check mo na lang to, no? Tapos, kung closed na ba. So, yun na lang, mga quiz. And also, I want to give a quick shoutout sa originator ng workflow na to. Bale, nakita ko lang to doon sa N8N Workflows 3000 na binili ko previously. So, kaya ako binili yun kasi na-curious lang ako. And yun nga, nakita ko to doon. Tapos, naglagay lang ako ng mga adjustments. Tulad nito, itong cal.com na workflow na to. So, wala to. Then, may nakita kasi akong comment doon saying na yung Phantom daw is hindi nagre-receive dito. So, tingnan ko yung workflow and kulang sila nitong respond to webhook na to. So, nakita ko doon sa documentation ng Phantom, requirement to para ma-receive niya yung data from Phantom papunta dito. And that's it for the overview of this proposal agent, mga kuys. So, tara, gawin na natin. Let's go!
So, ito yung mga kailangan mo para mabuo mo yung proposal agent natin. So, unang-una, yung N8N na instance, whether free or paid. Kung free lang, pwede ka nang mag-setup sa on-render. Yun nga lang, syempre, medyo mabagal yon since mababa lang yung specs ng free. Or pwede ka mag-setup sa localhost, no? But if you have the budget and naghahanap ka ng N8N na mura saka mabilis, you can watch this video muna. Meron tayong special link dyan mga kuys sa description box para makakuha ka ng subscription sa Hostinger for N8N self-hosted, which you can get 69% off sa subscription no sa Hostinger for N8N. Check natin and click natin tong choose plan. So ito KVM2, that's $549 per month, and ito na yung specs niya. So 2 vCPU cores, 8GB RAM, 100GB NVMe disk space, 8TB of bandwidth. So okay na yan for your N8N instance. So, choose plan. So, as you can see, andito ka na sa checkout and ang total niya is 14,757.12. So, para mabawasan pa yung total amount mga kuys, gamit ka ng coupon code. So, click mo to, lagay mo dyan, TechVA. Click mo yung apply. Yon. So, nakabawas ka ng 1,317.60. So, that's total of 13,281 na lang for 2 years subscription ng N8N self-hosted server sa Hostinger. If you divide that, it's around 500 pesos per month, mga ganyan. So, sobrang mura, di ba? Pero kung ayaw mo naman ng 24 months, nagana rin yan sa ating 12 months, no? So, ayan, bale, meron ka pa rin 10% discount, which is 754.80. So, that's total of 7,608.38 per year, no? So, as you can see, that's 566 pesos na lang, no? Per month. Compared mo sa N8N sa cloud, no? Which will cost you around $60 per month kung N8N cloud ka nag-subscribe. Directly sa N8N yun mga kuys. So, sobrang laki ng difference, di ba? Then, meron ka pang mga add-ons dito na optional lang naman, no? Kung gusto mong i-avail, okay lang din naman. So, kung may budget ka, itong ready-to-use AI, meron kang Nexus.ai credits, tapos meron kang Oxylabs AI Studio credits for instant web search, then itong daily backup. Then, pipiliin mong server is yung pinakamababa. So, dito sa atin, Malaysia yung pinakamababa, ano, kasi yan yung pinakamalapit. So, kaya maganda na Malaysia yung isetup mo dito or piliin mo. Tapos, sa OS, obviously, N8N. So, okay na yan. Then, pag okay na, click mo lang yung continue, no? So, siguro mag-login ka na lang via Google, no? Tapos, enter email and password, tapos checkout ka, no? So, ngayon, mag-checkout muna ako, no? Ayan mga kuys, so nakabayad na ako, no? So, click mo lang yung get started. So, ayan, bale, gagawin mo is create a root password. So, siguro set ko yung password ko. Yan. Tapos, next. Additional features, libre lang naman daw tong malware scanner, no? So, i-ano nyo na, no? Finish setup. Sama nyo na yan. So, sabi dito, this will take about 5 minutes, no, mga kuys. So, feel free to leave this page. So, pwede naman. Tapos, balikan nyo na lang after 5 minutes, no, mga kuys. So, ayun. Pag clinic mo yung lead kanina, mga kuys, mapupunta ka dito sa window na to. Then, sabi niya, status is running. So, ibig sabihin, okay na yung ating server, no, mga kuys. Click natin yung manage. So, tingnan natin kung working na talaga siya, no? So, skip, close. Bale, ito na yung ating N8N server na VPS sa Hostinger, no? So, para ma-access mo yan, copy mo to. Tapos, new tab ka. Tapos, type mo muna N8N. Tapos, tapos, yung server address, no? Yung kaninang kinopy nyo, no? Tapos, so, ayan na. Yan yung N8N nyo, no? Yan, bale, next mong gagawin, set up mo yung email, first name, last name, saka password, no? So, set up ko na yung sa akin. Ayan, so natapos mo na yung initial setup, no, mga kuys. So, click mo lang yung get started. So, bale, mag-send dyan ng free license key dun sa email na sinetup mo kanina, no. So, click mo lang yung send me a free license key. So, tapos obviously, punta ka sa email mo, no. Ayan, syempre, pagka na-receive mo na yung license key mo, no, syempre, copy mo yan, no. Medyo matagal lang siya mag-send mga kuys, so hintayin-hintayin nyo lang. After nyan, balik ka sa N8N mo, tapos punta ka sa, bale, click mo tong pangalan mo dito sa lower left, tapos click mo yung settings, tapos enter activation key, tapos paste mo yun, no? So, activate. Bale, activated na yung N8N instance mo, no? You're on the community edition, sinasabi dito. So, ayun mga kuys, that's it for our N8N server sa Hostinger, no, na VPS. So, sobrang mura, 330 pesos per month, tapos meron pang kasamang domain. Tapos, pagka nag-subscribe kayo into 12 months, makakuha pa kayo ng 10% discount by using our coupon code, no, TechVA, nakalagay dyan sa baba. Ideal to kung sobrang dami ng automations na ginagawa mo, no? Or kung meron kang client na gustong mag-setup ng self-hosted server, ito yung pinakamura sa pinakasulit para sa akin, no? Meron pang free domain, no? So, check nyo lang dyan sa domains nyo. So, nandyan lang naman yan, no? So, that's it for our N8N setup, mga kuys.
And then, kailangan mo rin ng cal.com account for your calendar. So, syempre, dito magbo-book yung mga potential clients mo, no, for discovery call. So, hindi ko na kayo dito tuturuan kung paano mag-sign up. So, madali lang naman. Pagka-click mo yung sign up with Google, choose mo lang yung email mo, tapos okay na yon, no? Then, meron siyang mga preset ng mga calendar for you na pwede mo nang magamit or siguro pwede mo rin i-edit, no? So, mamaya titinan natin yan. And then, kailangan mo rin itong spreadsheet na to. Andyan yung link sa baba ng mga assets na to, no? So, click mo lang yon, then click mo yung file, tapos make a copy. So, yan na. Meron ka ng spreadsheet for this. Clients list for DC or discovery call. And then, itong proposal agent slides natin, ito yung pinaka-template mo for your proposal. So, as you can see, may mga placeholders dyan na mamaya, pagka nag-run yung workflow, ipopopulate niya itong mga placeholders na to, no? So, ayan, bottlenecks, objectives, resources, project pacing, first half cost, saka second half cost, blah, blah, blah. Then, ayan, yung pinaka, closing slide. Obviously, your contact info, email, saka yung company name or yung agency name mo, no? And then, kailangan mo rin ng Fathom, so sign up ka lang din dyan. So, mamaya isa-set up natin lahat yan, no? And then, open router. So, ilalagay ko na rin yung mga links dyan, no? As mentioned. So, check nyo na lang. Then, sign up ka. Tapos, mamaya ipapakita ko rin sa iyo kung paano mag-generate ng API key. Then, anong model na maganda na free for this. Then, lastly, kailangan natin ng Google Cloud Console project. So, kasi gumagamit tayo ng mga Google Apps dito sa ating workflow. Yan, yung Gmail, Google Sheets, saka Google Slides. So, para ma-enable yon, kailangan natin maggawa ng project dito sa Google Cloud Console natin. Which is set up natin mamaya, mga quiz. So, tara, let's start na. So, punta ako sa N8N, create workflow. So, yung workflow na to, mga quiz, nandyan din yung link sa baba. I-download nyo na lang. Tapos, import nyo na lang dito, no? Click ko tong tatlong dots. Tapos, import from file. So, yung sa akin, nandito sa downloads ko. So, ayan. So, ayan na yun, mga quiz. Wala ka nang kailangang idagdag or tanggalin. Ang gagawin na lang natin is magsa-setup na lang tayo ng mga account or yung mga authentication natin dito sa mga apps na connected dito, no? So, kasi ngayon, ang na-connect dyan is yung sa akin. So, since nasa different instance na siya ng N8N, so, mawala na yung mga authentication na yun, no? So, yun na lang yung gagawin natin. So, unang-una muna, dito sa webhook natin. So, this is Fathom, mga quiz. So, gagawin mo, click mo yung production URL, tapos click mo tong post, itong URL na to, para makopy. So, yun, your URL copied. Then, punta ka sa Fathom. So, new tab ka lang, search Fathom, then sign up ka. Tapos, yun na yun. So, ako, nakapag-sign up na ako So, login na lang ako. Ayan, continue with Google as always. Ayan yung email ko. So, kapag ka naka-login ka na, mapupunta ka na dito sa part na to. Ito, tinesting ko yan So, kaya nandyan yan. Tapos, click mo yung settings. Scroll down ka, hanapin mo yung API access. Ayan. So, ito, nag-add na kasi ako. So, Fathom. So, wrong spelling pa, no? Tanga talaga Well, anyway, so, click mo yung add. Tapos, generate API key ka. Then, lagay mo yung pangalan mo. No? So, my Fathom API key. O something like that. Yan, create API client. Your API key has been created. So, click mo lang yung copy para mag-continue. So, kasi dapat daw, isave mo daw to somewhere So, in our case kasi, hindi naman natin gagamitin tong Fathom API key na to. Sa webhooks lang tayo. On this scenario, no? Pero, syempre, kung kailangan nyo ng API access, kailangan nyo i-store to somewhere, no? Ayan, para hindi nyo makalimutan. Continue. So, after nun, mapupunta ka dito sa, ayan, sa window na to. Ito na yung Fathom API key mo na ginawa mo kanina. Gagawin ko, click ko yung add webhook. Tapos, paste ko yon yung sa N8N. Ayan, ito yung sa N8N natin. Ay, hindi yan. Kasi nag-copy pala tayo ng API key na wala. So, balik tayo. Click lang natin to. Tapos, balik tayo sa Fathom. Paste, webhook, Fathom recording. So, ayan na yun. Then, click natin tong transcript. So, kasi ayan yung kailangan natin no, na ma-receive after our discovery calls papunta sa N8N. So, kapag okay na yan, create webhook. Ayan. So, goods na yan. Pagka natapos na yung discovery call mo, mapupunta na yan dito. Okay? Katulad nito, ayan. Ayan yun. Pero, meron ka pang mga kailangan gawin para sure na gagana tong webhook mo. So, kailangan mong i-install yung Fathom na Chrome extension. Tapos, login ka. So, search mo lang
Phantom Chrome extension. Ayan, nasa baba. Ayan, add mo lang to Chrome tapos okay na yan. Tapos login ka doon. And then, kailangan mo ring i-download yung Phantom Desktop. Ayan. So, ayan. Kasi dyan mo i-initiate yung call. So, dun sa desktop application. Dito kasi sa Chrome extension, wala lang to eh. So, that's an additional shortcut lang pagka nag-meeting ka, no? So, meron dun sa Google Meet nyo, kung Google Meet yung ginagamit nyo, meron dong Phantom na icon. Pero para make sure lang, ilagay nyo na lang din para gumana. Then, mangyayari, pagka time na ng discovery call mo, i-run mo yung Phantom application sa desktop. Ayan. In my case, Windows yung ginagamit ko. Ayan, lalabas yan. So, lahat ng calls mo or yung upcoming calls mo is mapupunta dito. So, dapat, eksakto nyo dapat siyang i-initiate. Kung ano yung oras ng call nyo, dapat yun lang. So, doon ako natagalan nung tinetesting ko to. Putya, sabi ko, putya, ba't di ko magana? So, kailangan pala eksakto doon sa call. So, kunyari, ang schedule ng call nyo is 8:30. So, dapat 8:30, doon nyo lang i-initiate yung call, no? So, kung mas maaga mong initiate yung call or mas maaga nyong in-start yung call within the scheduled time, hindi mo makikita yung email address nung invitees mo. For example, yan, ito yung email ko eh. Lagi kong ini-start ng mas maaga sa schedule yung mga testing ko kaya hindi ko pa receive yung email or hindi ko makita yung email dito ng calendar invitee. Email ko lang yung nakikita ko as a host. So, yun pala, dapat pala, kung ano yung oras nung call nyo, dapat doon mo lang siya i-initiate or doon mo lang siya i-start para pumasok dito sa sa workflow natin. So, tandaan nyo yun mga kuys, importante yun. Kasi yun nga, pagka mas maaga nyo siyang in-start, hindi nyo makukuha dito or hindi nyo ma-receive dito yung email nung invitee or nung client sa madaling salita. So, sayang lang, di ba? Okay, malinaw tayo doon mga kuys. Tapos, ito naman yung kailangan natin i-set up din, yung cal.com naman natin. So, ito is another webhook naman papunta dito. So, pag kami nag-book ng meeting sa inyo, may nag-cancel ng meeting, may nag-reschedule ng meeting, marireceive niya dito yon. So, kasi mangyayari, pagka new booking nga, mag-add siya dito sa spreadsheet na to. Pagka nireschedule, i-update niya lang. Pagka cancel, syempre, i-update niya rin to cancel. Ganun din sa cal.com mga kuys. So, sign up with Google ka lang din. Ayan, no. Kasi naka-sign up na ako. So, click ko yung go to app na lang. Where in your case, baka meron pa kayong mga kailangang setup, ganyan-ganyan. Ano naman yun? Straightforward naman yun, no? And madali naman siyang intindihin. So, hindi ko na yun ituturo at ipapakita mga kuys, ha. So, upon signing in, mga kuys, meron kayong preset ng mga event types dyan. So, andyan yung discovery call, secret meeting, tapos 30-minute meeting. So, ito kasi discovery call, binago ko na to eh. Iba yung pangalan nito nung una, nung nag-sign up ako. So, yung calendar na gusto mong gamitin dito sa workflow na to is kailangan mo ring i-add yung mga questions dun sa calendar form. So, click mo lang tong tatlong dots, tapos edit, then punta ka dun sa questions, advance. Teka, hanapin natin. Ito, booking questions. Customize the questions ask on the booking page. So, ito yung mga questions na kailangan mong ilagay. So, your name, email, phone, website, company name, company industry, what's your role, additional notes, ito mga hidden na to, add guest, hidden, ito mga given na tong fields na to dito pagka inedit mo tong calendar na to or event na to. Kasi itong what is this meeting about? So, pagka mag-add ka ng question, madali lang naman, no? Click mo lang yung add question, then that's it. Ayan. Input type, usually short, short text. Pagka email, email. Pag phone, phone. Pag address, so hindi naman natin kailangan nung address. So, short text, long text, phone. Actually, yung phone saka yung email is given na to. So, hindi mo na kailangan i-add. Bale, yung ibang fields na lang na nabanggit ko. So, click mo yan, tapos, then, lagay mo yung identifier, label, saka placeholder. So, for example, ang label mo dyan is your name. So, magiging identifier niyan is your name. Hindi pwede yung rito, yung space. So, pagka nilagay mo ng space, magiging dash yan, no? So, ganyan siya mga kuys. So, kung ako sa inyo, kung ano yung nilagay yung label, Control A, Control C, paste nyo na lang ditong diretso para hindi na kayo mahirapan, no?
So, pag okay na yan, click mo lang yung add. Then, okay na yun. Tapos, make sure na kung ano yung nandito, mga quiz, yun na lang din yung gayahin nyo, no? So, ayan, your name. Ayan, ito, name lang eh. Input type name. Ayan, may input type name pala. Pero ito nga, given na nga to, no? Email address, phone, ito, website. Ayan. Kinapi ko lang yan dyan. Company name. Ayan. Company name. Company industry. Ayan. What's your role? Ayan. Magiging ganyan yan mga quiz. Papalitan niya rin yung mga symbols na hindi supported. Puro dash lang. Ito, what is this meeting about? Yan. Tapos ito, hindi nababago. So, gaya nyo na lang siguro, gawin nyo na lang din title kasi eksakto na yan doon sa payload, doon sa example eh. Ito, yung nakapin. Yan. May nakapin kasi, di ba? Yan. Or pwede nyo gawin is cancel, tapos add kayo ng bago. So, what's the meeting about? Yan. Tapos space nyo dito. Yan. Kung ayaw nyo nung title, ganyan na lang, no? So, add. Pero kasi baka hindi gumana, so, pagka inad nyo tong, ano na to, field na to, lagay nyo lang din siguro title para hindi na mag-conflict. Otherwise, kung makulit talaga kayo, edi add nyo. So, back, punta ako sa settings, tapos ito, webhooks. Teka, hindi ko alam baka kung nakikita nyo eh. Yan, siguro i-adjust ko ng konti itong ano ko. Yan, webhooks. Nasa taas ko. Ayan, ito. Developer webhooks. Click mo yan. Tapos, click mo yung new. Tapos, pura tayo sa N8N. Copy utilin natin to para sure lang. Production URL ka lagi, mga quiz. Production URL na tayo. Hindi natin kailangan mag-test. So, kasi tinest ko na to eh. So, ang kailangan na lang natin i-configure nga is yung mga authentication. So, copy mo lang to. Balik ka sa cal. Ito, webhooks. Paste mo yan. So, ang kailangan lang natin dito is booking canceled, booking created, tapos booking rescheduled. So, pwede natin tanggalin yung iba. Yan. So, ayan lang yung kailangan natin. Pero, syempre, baka may mga scenarios ka or use cases na kailangan mo ng ibang triggers. Eh, okay lang naman, no? Nasa sa'yo na yun. Dito kasi sa scenario natin, ito na yung kailangan natin talaga. Kaya, yan lang yung nakalagay dyan. So, create webhook. Ay, ayan. Webhook subscriber URL is already defined. So, kasi na-add ko na eh. So, syempre, hindi pwede doble, no? So, add. So, back. So, ayan na yun, no? So, pagka na-add nyo na, ganyan na yung kalalabasan niyan. So, yun. Goods. So, ready na yan mag-add ng record dun sa spreadsheet. Okay? Or mag-update or mag-reschedule or mag-cancel. Mga ganyan. So, let's proceed na no dun sa authentication. So, ang kailangan lang naman natin dito is itong Google Sheet, Google Drive, Google Slides, saka Gmail. So, gagawin ko, punta muna ako dito sa Google Cloud Console. So, ilang beses ko na itong pinakita mga quiz, hindi ko na kayo tuturuan mag-sign up dito. So, dapat alam nyo na yan or check my other videos paano mag-sign up and gumawa ng project. So, ngayon, I have my project called TechVAGCP. Ayan yung ginagamit ko lagi. Tapos, para tayo sa navigation menu, APIs and services, library. Kailangan nating i-enable yung mga services na kailangan natin or yung apps, which is, again, Google Sheets, Google Drive, Google Slides, saka Gmail. So, okay. Balik tayo dito. So, check muna natin kung okay na yung Google Drive. In my case, alam ko okay na to. Na-enable ko na siya matagal na. But in your case, kung bago ka dito sa akin, click mo tong Google Drive tapos click mo yung enable. Meron yan dyan, no? Tapos, hintayin mo lang ma-enable. Then, after Google Drive, do that as well for the other applications. Sheets. Enabled na rin to. Yan, sa akin. So, sa inyo, kung bago ka lang dito, click mo yung enable, then wait. Tapos, back. Google Slides naman. Yan, enabled na rin to sa akin. Yan. So, kung hindi pa si enabled, again, click mo yung enable, then okay na yun. Back. Then, Gmail naman. Yan. Gmail. Yan. Okay na rin yan. Enable. So, tapos, puro tayo sa Google Sheets. Ano ba yung kailangan natin? So, dito na lang tayo magsimula sa Get Lead Info. Dito tayo sa credential. Click mo yan. Create nyo credential. So, account final. Ayan. Account final na lang. Tapos, yung setup credential natin, OAuth 2. So, that's recommended, no? Ito lang yung gagamitin natin. So, para makuha mo tong client ID saka secret, punta ka dito, no? Sa Google Console. Punta ka doon sa navigation.
Tapos, APIs and services, credentials. And then, create credentials, OAuth client ID, application type, web application. So, web application 2. Okay na yan. Authorize JavaScript origins. Ignore. Authorize redirect URIs. Ito yung kailangan natin. So, di ba kanina meron kayo nakitang redirect URL. So, copy mo lang yan. Tapos, balik ka doon sa console. Add URI. Paste. Create. So, ito na yung client ID yung secret mo. So, una muna, copy mo muna yung client ID. Copy. Paste mo dito. Balik ka doon. Yung secret naman. Copy. Tapos, itong secret. Yan. And then, so, hindi pa tayo tapos. So, i-open ko to on new tab, no? Kasi itong client ID sa secret na to, kailangan pa natin to mamaya. So, baka kasi mawala eh. So, Control-C ko lang. Tapos, itong Phantom din natin kailangan. Diyan ko na lang ilalagay. So, mapupunta ka ulit dito, no? Sa Create OAuth Client ID. So, tapos na tayo kasing gumawa ng ganun, di ba? Ayan, meron na tayo. So, next mong gagawin is punta ka doon sa Audience. Then, dito sa Audience, ignore mo muna yung mga ibang setting dyan. Click mo tong Test Users. So, dito tayo sa Audience. So, ignore mo muna yung mga setting dyan. Scroll down tayo. Dito sa Test Users, kailangan mo mag-add ng user, no? So, pag clinic mo yung add, ilagay mo yung email mo, tapos save. So, dapat papupunta yan dito, no? So, pagka hindi mo nilagay yung email mo sa Audience, hindi gagana yung authentication natin dito mamaya. Itong click sign in with Google. So, dapat nandyan yan, no? Or kung anumang mga email address yung kailangan nyong ilagay doon sa N8N nyo, dapat nakalagay lahat yun dito. And then, punta ka doon sa data access. So, meron pa tayong i-enable dyan, mga koys. So, wala yung Gmail, Google Drive, Google Sheets, saka Slides. So, ilagay na lang din natin dito. So, add or remove scopes. Tapos, search natin, Drive. Google Drive, ayan. Ito. Yan, okay? Tapos, update. Tanggalin ko nga muna lahat to para hindi tayo nalilito, no? So, yan. Google Drive. Tapos, add ulit tayo. Hanapin mo yung Sheets. Yan, Google Sheets API. So, check nyo na lang. Tapos, Google Slides. Ay, wala. Update muna natin. Yan. Basta nandiyan ng Google Sheets. Okay na yan. Add. Tapos yung slides. Hindi natin makita yung slides. Ayun. Kanina ayaw eh. So, select all nyo lang. Update. Tapos, add ulit. Gmail. Ang i-enable na lang natin is yung yung pinaka-scope. Ayan, no. Kasi ito, lahat na to, sakop nyo na eh. So, read, compose, and permanently delete all your email from Gmail. So, pagka ito lang yung nilagay natin, so, lahat ng to, ano na yan, covered na yan, mga koys. So, ito lang yung pinaka-major scope niya. So, update. Ayan, okay na yan. So, Gmail, Google Drive, Google Sheets, presentations, slides, rather. So, okay na yan, save. So, pasok na tayo, mga koys. Tayin lang natin yan. Ayun. So, okay na yun. Data access, change, save. Tapos, pwede na tayong mag-sign in with Google. So, ito na. Sign in with Google. Yan, meron lalabas na window dito. Click nyo lang yung email nyo. Tapos, continue. Tapos, select all nyo lang. Continue. So, okay na yun, mga koys. Yan. Okay? Tapos, itong document, iset nyo yung kaninang spreadsheet nyo, no? So, ayan. Clients list for DC, yung sa akin. So, from list, sheet 1. Tapos, yung filter natin is, ba't error to? So, ulitin ko na lang to, mga koys. Delete ko lang. Tapos, add ako ng filter, no? So, ayan. Yan. Kailangan lang mag-refresh. So, contact email yung nilagay ko dito. Tapos, paste ko lang ulit yon. JSON.body, calendar invite emails. So, kung di mo makita yon, nandito yon, mga koys. Ito, yan. So, yun. Drag nyo lang doon. So, goods na tayo sa Google Sheet. So, Google Drive naman tayo, mga koys. So, Google Drive. Tapos, add ka ulit ng account. Create nyo credential. So, ganun din. Yung client ID sa secret kanina. So, kaya hindi natin close to eh. So, copy ko lang yon. Client ID. Tapos, client secret. Yan. Okay? Sign in with Google. O, ganun din. Mag-authenticate ka din. Continue. So, ayan. Drive naman. So, continue. Yan. Okay na yan. Tapos,
yung ID mo, mga kois, dito. Ito kasi yung ano natin, template natin for the proposal na file. So, ito yon, no? So, kailangan mong gawin, click mo to, open mo to, tapos click mo yung file, make a copy. Yan, entire presentation. So, lahat. Then, kapag ka nakopy mo na yan, kailangan mong iset yung ID dito. Ayan, file by ID. So, saan mo makukuha yung ID? So, usually, nandito yan mga koy. So, di ba ito, docs.google.com presentation/d. So, after nung d slash, yun ang kailangan mong i-copy mula dito hanggang before nung slash na next. Ayan. So, that will be your file ID dito sa proposal. So, paste mo lang dyan, tas okay na yan mga koys. And then, ito namang Google Slides ang kailangan natin i-authenticate. So, ganun din. Click mo to, create yung credential, copy mo yung ID and secret, copy. Tapos, secret, copy. Yan. Sign in with Google. Yun, same lang mga koys. Continue. Account connected. Okay? So, close. Ayan na. Tapos, yan, presentation, replace text. Presentation ID, yung from Google Drive. Yan. Kasi diba, kinopy existing template. Kaya dynamic to. So, ganyan lang siya mga koys. Tapos yan, i-replace niya yung mga, proposal title na mga placeholders doon sa Google Sheets natin. Ay, slides natin rather. Ayan. Tapos, i-replace niya ng actual na, proposal title. So, itong mga to, AI-generated yung mga values niyan kasi meron tayo ditong information extractor. So, ayan, di ba? Ayan, meron silang proposal title, tapos description, ayan. So, si AI yung nagbubuo niyan, mga quiz, or nag-create. Then, imamap nyo na lang doon. Or actually, nakamap na. So, hindi nyo na kailangan imap di ba? Ready na yan. So, mga authentication na lang yung sinaset natin. Tapos, Gmail. So, ganun din, create nyo credential, ID and secret, copy, client ID, client secret, sign in with Google, continue, select all, tapos continue. Yan, successful. So, dito naman sa Gmail, mga koys, ilagay nyo lang yung email nyo no, kung saan nyo gustong ma-receive yung draft ng proposal. Ayan, no, nandyan naman yan. Ito na yung message, ito yung link ng proposal, then edit, then do the edits, tapos send mo manually. Kasi ito din, kailangan mo tong ito, yung final, ayun yung Google Sheets natin eh. Or kung ano man nilagay yung pangalan doon, no. Tapos, i-update mo rin lahat ng Google Sheet. Ito yung pinakamarami eh. Yan, final. Tapos ito, final. Sa akin na, in my case. Yan. Update lang natin lahat, no. Kasi, mag-error yan pagka hindi yan yung ginamit nyo. Or nakaset nyo. So, ayun. And then, last natin is tong Open Router Chat Model. So, madali lang naman yun. Punta ka sa Open Router, Google mo, Open Router, click, sign up via Google. Tapos, mapupunta ka na dito. Then, click mo dito sa, personal, or itong profile mo. Click mo yung credits. So, dapat nandyan yung, ito, API keys. So, pagka napunta ka na sa API keys, yan, so zoom natin ng konti. API keys, create. So, name, yan na lang, no expiration. Yan. Copy mo to, then, punta ka dun sa N8N mo, Open Router, credential, new credential, paste mo yung API key, save, and then, use the model Grok 4.1 fast. So, ngayon, free na ulit siya. So, minsan kasi, may mga times na hindi gumagana to, kasi for some reason, baka disabled ni Grok or hindi na free, tas minsan free. So, ayun lang yung mararecommend ko for now na model for free from Open Router Grok 4.1 Fast. Kung gusto nyong experiment or tignan muna kung paano gumagana. Pero syempre, mas maganda pa rin pagka paid model yung ginamit nyo dito, no? Doon sa Open Router, mga koys, kaya ito lagi yung nare-recommend ko. Kasi one subscription lang, meron ka ng access sa lahat ng models. So, ayan, may Grok, may Anthropic or Claude. Ayan, no? May 4.7 na sila dito. Ayan yung pinakabago. Ayan, Anthropic, GPT, OpenAI, tapos yan yung Grok, tapos DeepSeek, meron din yan, Perplexity, meron din yan. So, lahat ng model nandyan na. So, one subscription lang, mga koys. And maganda kasi yun, mga koys, kung meron kayong iba't ibang scenario sa loob ng workflow nyo, no?
So, kunyari, meron kayong agent for reasoning. Meron kayong agent for just answering simple questions. So, by that, pwede nyong iset, no, kung ano yung model na best for this kind of agent or yung agent na to. Depende kung ano yung gagawin niya, no. So, by just one subscription lang, which is yung Open Router nga, 'di ba? Mas practical 'yan, mga kois. And kung ayaw nyo naman ng Open Router, you can try yung Grok, GROQ. So, same with Open Router, Google nyo lang, sign up with Google, then generate API key. Tapos lagay nyo dito, no? Yun nga lang, to be honest mga kois, hindi ako familiar sa mga models ni Grok na GROQ. Kaya nandyan lang yan, no, as a choice or option, ano. So, ayun mga kois, itatry na natin to. Ito na yung ating spreadsheet. So, dapat we will make sure na walang laman yung latest closing booking ID for now. Kasi nga 'di ba, meron tayong step dito which is hanapin niya kung existing na yung booking ID or hindi. So syempre pagka existing na yan or hindi empty, considered na yon as closing call or follow-up call kasi meron ng previous na booking ID eh. So ginagawa nito, chine-check niya kung existing yung booking ID or kung merong existing na booking ID. So syempre pagka wala, gagawa niya ng proposal, 'di ba? So, sabihin natin kakatapos lang ng discovery call mo, no? And na-set up mo na lahat. So, ganito yung mangyayari dyan. So, execute ko yung workflow. Yan. Ayan. That's what will happen mga kois every end ng discovery call nyo dito sa workflow na to. So, una niyang ginawa is hinanap niya yung lead info or kinuha niyo yung lead info from the spreadsheet. Tapos, chinek niya kung existing na yung booking ID or hindi pa. So, in this case, empty. So, ibig sabihin, pagka empty yung booking ID, first time nyo nag-usap ni client and gagawan mo siya ng proposal for your services. And then, itong code na to, linisin niya lang yung binigay sa'yo ni Fathom. So, ito lang talaga yung gagawin niya kasi i-feed natin yan doon sa AI agent natin, mga kois. Tapos, ito na, information extractor. So, ayan, call with company, company name. Ito yung nasa get lead info na step, yung company name na nakuha niya. Then ito, yung transcript, kinuha niya. So, ayan. Finid niya dito sa ating information extractor. So, ibig sabihin nitong node na to, kung meron ka lang specific ng mga information na kailangan, so, gagawin mo, enter mo yung name tapos yung description. So, ayan. Short description of the proposal for the proposal description. So, ayan, di ba? Ayan. Nakuha niya na lahat yan mga kois, basically. Tapos, itong mga to ang imamap natin doon sa presentation natin or Google Slide natin. Mamaya titinan natin yung proposal ko ano itsura. Which is, ayun nga, mag-send nga sa Gmail nyo for your review mga kois. Tapos, i-update niya yung row doon sa spreadsheet. Yan, i-ano niya tong booking ID. Which is itong booking ID na to from Fathom to. Or call ID rather. Pero nilagay ko lang dyan booking ID. So, basta yun na yun mga kois. Check natin yung Gmail ko kung may na-receive tayo. Ayan. Ito yung na-receive natin. Ito yung na-generate na proposal nung workflow natin. So, ayan. AI-powered business automation system. O, diba? Bottlenecks. Objectives. Resources. O, ito. Pwede nyo ayusin yan kung nasasakal kayo, mga kois. Ayan yung sinasabi ko na for review kasi hindi naman pulido gumawa si AI pa. Baka may mga kulang or may mga sobra. So, at least may human touch pa rin kahit papaano. No? Ayan. Project pacing. So, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4. Tapos yan, prenesyohan niya. So, you can change the pricing. Pwede ring hindi. So, kayo na bahala dyan, mga kois. Tapos, syempre, yung ano mo, details mo. Yan. Then, kapag okay na yan, gawin mo tong PDF, tapos isend mo sa client. Then, blah, 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 ganyan. So, ayun. And also, regarding dun sa mga Google accounts na kinonect natin dito, so, dapat ma-authenticate nyo siya every 7 days. So, kasi Gmail lang yung ginamit natin dito eh. Pagka Gmail kasi, kailangan i-authenticate lagi. Pero kapag ginamit nyo dito is Google Workspace email, tapos kinonect nyo din sa inyong account sa Google Console under your Google Workspace email as well, hindi mo na kailangan mag-authenticate every 7 days. Such that, yun lang kasi yung policy ni Google sa mga free email accounts. Like, in this case, yung Gmail nga. Please keep that in mind mga kois. Or pwede kayong mag-create ng another workflow for reminder na nire-remind kayo na kailangan nyo nang i-authenticate lahat ng Google accounts dito na nakakonect sa workflow na to. So, importante yon, huwag nyong kalimutan.
Otherwise, hindi gagana tong workflow na to. Kasi hindi mo nga na-authenticate eh. So, that's how this proposal agent works, no? So, pwede mo itong i-enhance, pwede mong tanggalin yung human in the loop na itong review kung kampante ka na doon sa magiging prompt mo dito. So, kasi pwede mong i-tailored tong mga prompt na nandito para mas maganda yung output niya. So, by changing the description. So, ito yung pinaka-prompt niyan. Kasi sa information extractor, description lang yung kailangan eh. And from here, kung ano yung description na nilagay mo, syempre, dun nyo lang i-based yung value or yung content or information na ibibigay niya sa'yo, no? So, kaya gandaan nyo rin yung mga description nyo. Ito kasi simple lang, no? So, pwede nyo tong i-expand pa or fully automated. Yun nga, as mentioned, pwede mong tanggalin tong loop na to. Yeah, you can do some other adjustments na kailangan. So, for example, for onboarding na, no? So, kunyari, for onboarding na, mag-add ka dito ng another webhook for onboarding or call onboarding, something. Tapos, siguro, next step, na i-update itong closed na checkbox kasi na-dandle mo na yung client eh. So, yung mga ganong cases, no? So, ito is starting point lang nitong proposal agent natin. So, you can expand this if you like. And yun nga, binigay ko lang yung template, no? So, ayun mga quiz, that's it for this proposal agent. So, let me know kung meron ako nakalimutan or meron kayong suggestions on how to improve this workflow, mga quiz. So, comment nyo na lang dyan. And kung gusto mong matuto ng AI automation, you can check our website dyan sa baba. You can sign up with our community. Sobrang active, may daily Zoom, may group chat. So lahat na, no? Lahat ng support na kailangan mo nandyan para matuto ng AI automation and makapag-provide sa mga clients ng gantong services. So that's it for this video. Thank you so much for watching and see you on the next video.